Magandang araw. Narito ang aking presentasyon mula sa DepEd Aral Program. Introduction. Academic Recovery at Accessible Learning o ARAL Program ay isang inisyatiba ng kagawaran ng edukasyon upang matugunan ang nararanasang learning loss o kakulangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral dahil sa pandemya. Layunin ng programang ito na palakasin ang kasanayan ng mga kabataan sa pagbabasa, pagsusulat at matematika o numeracy at literacy sa pamamagitan ng libre at sistematikong remedial classes. Para sa aking unang primaryang batis, ito ay may pamagat na Republic Act number 12028, Academic Recovery and Accessible Learning ARAL Act. Ito ay nagmula sa Official Gazette of the Republic of the Philippines. Ito ay naglalaman ng batas na nagpapatibay sa ARAL program bilang isang pambansang programa upang mapabilis ang pagbawi sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Pinatupad ang ARAL program na magbibigay ng national learning interventions na nakaangkla sa mga sumusunod na pamantayan. Mga sistematikong tutorial sessions, maayos na intervention plans at learning resources na binubuo ng ating curriculum experts at reading specialists at naaayon sa learner-centered approach, epektibo at angkop na mga paraan ng pagtuturo para sa mga tutor at mag-aaral at iba pa. Ang ikalawang primaryang batis, may pamagat na DepEd Order number 013, Adaptation of the National Learning Recovery Plan, at nagmula sa DepEd Order number 013. Naglalaman ito ng mga polisiya at estratehiya ng DepEd sa pagpapatupad ng mga programang lunas para sa mga mag-aaral na nahuhuli sa klase. Ito ay naglalayong magbigay ng tamang pag-unawa sa mga pagsubok sa paglalaman ng mga estudyante na dulot ng pandemya at naglalayong magpahayag ng mga pagpapabuti sa pag-unawa sa mga estudyante. At ikatlong primaryang batis, may pamagat na DepEd welcomes the signing of the ARAL Law at nagmula sa DepEd Communication Divisions o Office of the Secretary. At ito ay naglalaman ng mga pahayag ng suporta at plano ng DepEd sa pag-roll out ng programa para sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. At dumako naman tayo sa aking sekundaryang batis. Unang sekundaryang batis, may pamagat na ARAL Law pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at nagmula sa Philippine Star o news article. Naglalaman ito ng isang ulat balita na nagpapaliwanag sa pirmahan ng batas at inaasahang epekto nito sa mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 10. At ikalawang sekundaryang batis, may pamagat na boosting the education sector through the ARAL Act at ito ay isang editorial mula sa Manila Bulletin Editorial. Lalaman ito ng isang opinion o editorial na tumatalakay sa kahalagahan ng pakikipagtulungan ng lokal na gobyerno at para sa tagumpay ng ARAL program. At para sa ikatlong sekundaryang batis, may pamagat na Educational Challenges Post-Pandemic, a look into DepEd solution. At nagmula sa Inquirer.net. Naglalaman ito ng isang artikulo na nagbibigay ng opinyon at mungkahi kung paano mapapabuti ang mga programa ng DepEd tulad ng ARAL program. At para sa aking pagsusuri, kahalagahan ng impormasyong nakalap, ang paggamit ng tatlong primaryang batis ay nagbibigay ng matibay at direktang ebidensya tungkol sa tunay na takbo ng programa.
At ang sekundaryang batis naman ay nakatulong din upang masuri ang programa mula sa pananaw ng mga eksperto at iba pang pananaliksik. At sa pagsasama-sama ng dalawang uring batis na ito, ay nagsisiguro na wasto, kumpleto, at nauugnay ang lahat ng impormasyong ibabahagi sa mga manonood. At natutunan ko din tungkol sa programang ito na maunawaan ang mga tiyak na mithiin ng DepEd Aral Program at kung paano ito nakakatulong sa mga mag-aaral. Natutunan ko din kung paano isinasagawa ang programa batay sa mga opisyal na dokumento at ulat at nakita rin ang kahalagahan ng programa ito bilang solusyon sa mga hamon sa edukasyon sa kasalukuyan. Para sa conclusion, bilang pagtatapos, ang DepEd Aral Program ay isang crucial na hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang malalang hamon ng learning loss sa bansa sa pamamagitan ng sistematikong interbensyon sa pagbasa at matematika. Napatunayan din sa pagsusuring ito na ang pagsasama-sama ng primaryang batis gaya ng Republic Act No. 12028 at ang sekundaryang batis tulad ng pagsusuri sa balita ay nagbibigay ng isang buo at matibay na perspektiba tungkol sa implementasyon ng batas. At ang pananaliksik na ito ay nagsisilbing daan upang maunawaan na ang dekalidad na edukasyon ay makakamit lamang kung mayroong mga ebidensyang nakabatay sa batas at mga konkretong aksyon na nakatutok sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Inirerekomenda ang patuloy na pagsubaybay sa mga resulta ng aral program upang matiyak na ang bawat Pilipinong mag-aaral ay makakahabol at magkakaroon ng sapat na kakayahan para sa kanilang kinabukasan. At narito ang aking mga referensya mula sa aking mga nakalap. Ayun lamang po at maraming salamat.